Isa na namang maganda at banal na araw sa inyo, mga kapatid. Ang topic or paksa na pag-usapan natin ngayon, ito po. Ano ang satanic teachings? Ano ang katuruan ng demonyo? Or what is satanic teaching? Satanas na turo. Ano ito? Ang mga demonyo po nangangaral. Mga anghel na masama, na mga sinungaling, na mga bulaan, nangangaral. Sino nagsabi? Ang Diyos kay Apostol Pablo at Apostol Juan. Babasahin natin. Si Satanas ay isa sa mga demonyo. Siya ang pinaka-leader, pinaka-pangulo ng mga demonyo. Siya ang may-ari ng kaharian, mga espiritu ng mga demonyo. At masamang espiritu ng mga tao na naniwala sa mga demonyo. Sa 12 verse 26 of Matthew. Mga anghel po ito. Mga anghel, hindi mga tao. Galing sa langit ng unang panahon. Hindi galing sa mundong ito. Walang laman, mga anghel na espiritu. Nangangaral. Mga demonyo, mga sinungaling. Sa King James Version, 1 Timothy verse 4, chapter 4, verse 1 to 2. Now the Spirit expressly speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Sinong espiritu ito? Espiritu mismo ng Diyos. Nagtuturo ng turo na dapat paniwalaan. Ang Diyos mismo. The faith in God, the belief in God. Many shall depart from faith according to the Spirit of God Himself. He is also a being without human body. From God, the Spirit of the Father. Matthew 10:20. Tuloy natin. Giving heed to the seducing spirit. Makikinig na sila sa mga panghikayat ng mga demonyo, mga espiritu ng mga demonyo, at mga doktrina ng mga demonyo. Seducing spirits and the doctrines of the devils. Mga espiritu at mga doktrina ng mga demonyo. Hindi lang sila nakikinig sa espiritu, pati mga doktrina ng demonyo. Nagturo ng aral. Sabi po ng Diyos na mabasa natin sa aklat ng Diyos. Speaking lies in hypocrisy, mapagkunyari. Sabi nila, Kristiyano daw sila. Itinatayo daw sila ni Kristo. Sabi lang nila. Hinulaan na po. Sabi nila, ginto daw sila, pero tanso. Mapagkunyari, not anything that glitters is gold. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hypocrites, mapagkunyari, bulaan, mapagkunyari. Mag-ingat sa mapagkunyari. Akala mo Diyos na ang napaniwalaan mo, ang nasunod mo, sa Satanas pala, mga demonyo pala, mga anghel lang pala, na masama, mga sinungaling. Having their conscience seared with hot iron. Pati ang kanilang konsensya, sinusunog na ng bakal. Manhid na. May konsensya pero manhid. Mga sinungaling, walang takot sa Diyos mismo, walang takot sa Espiritu, kahit mababasa na. Yun po ang nakasulat. Yun po ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Pablo na isinusulat kay Timoteo. Ang leader po ng mga sinungaling, walang iba, si Satanas. Siya po ang ama ng mga sinungaling. Laban sa Diyos, hindi laban sa tao. Laban sa Diyos. Laban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sinungaling si Satanas. Sa John 8, verse 44 to 34 lang muna.
You are of your father the devil. Ama siya. Ama si Satanas. And the lust or the will, ang gusto ni Satanas, ang inyong sinusunod. Yung you will do, inyong ginagawa. Ginagawa nyo ang gusto ni Satanas. He was a murderer from the beginning. Hukom ng Diyos kay Satanas. From the time of Adam and Eve. He was a murderer from the beginning. And abode not in truth. Hindi nanahan sa katotohanan si Satanas, sabi ng Diyos. Hindi nanahan sa kanyang salita na katotohanan. 17:17 of book of John. Salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi nanahan si Satanas sa salita o sa katotohanan ng Diyos. Sa salita ng Diyos ayaw niya. Yun po ang palatandaan ng mga demonyo. Nasakop ni Satanas, ama ng kasinungalingan. Because there is no truth in him. Walang totoo sa kanya. Yun po ang hukom ng Diyos. Walang totoo kay Satanas at sa mga demonyo, sabi ng Diyos. Wala kang maasahang totoo sa kanila. Pwede kang humingi sa kanila ng kayamanan, kaharian, glory in this world, but not the truth. Sabi ng Diyos, wala kahit isa. There is no truth in him. Walang katotohanan. Hindi galing sa salita ng Diyos ang sinasalita ni Satanas. Hindi sa Diyos galing, sa anghel na demonyo galing ang kanyang salita. Hindi galing sa Diyos na hindi demonyo, na hindi Satanas. When he speak it a lie, he speak it of his own. Pag magsinungaling siya, ang Diyos ay hindi sinungaling, siya ay nagsasalita ng galing sa kanya, kay Satanas. Hindi siya nanahan sa katotohanan. For he is a liar, sabi ng Diyos. The father of it, siya ang ama ng mga sinungaling. Lahat ng mga sinungaling laban sa Diyos, yun po ang anak ni Satanas ngayon, sabi ng Diyos. Sila ay mga anak. You are of your father the devil. Hindi ka na anak ng Diyos. Kay Satanas ka na. Sabi ng hukom ng Diyos. Yun po yung letra por letra. You have to understand it legally, literally, from legal term, verbalis, from the word itself. Literal, hindi non-literal ang pagka-intindi nito. Intindihin mo siyang literal, legally at biblically. Kasi ganun po ang sa legal. Na paniwalaan mga abogado, mga judges at chief justices sa Supreme Court, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. He is the father of it. Mayroon dito mga comments of his own or from his own will, the will of Satan. The will of God must be done. Our Father's will must be done, not the will of Satan. 6:9 to 13 of Book of Matthew. Si Satanas po ay ama ng kasinungalingan. Siya ang ama. Pinanganak ka ni Satanas sa kanyang kasinungalingan. Ipinanganak ka sa kasinungalingan ni Satanas. Nanganganak si Satanas sa kasinungalingan. Hindi sa spiritual. Sa kasinungalingan, nag-impluensya sa iyong espiritu. Siya ang ama, sabi ng Diyos. Letra por letra. Siya ang ama na nagturo ng kasinungalingan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga espiritu. May free will ka. Mayroon kang sariling kalayaan, mamimili. 1 Peter 2:16. Nasa iyo ang pasya. Kung kay Satanas ka o kaya sa Diyos. Maniwala at sumusunod. Kung si Satanas at mga demonyo
mangangaral sa mga tao, meron din mga ama din na Diyos. Siya ay ama ng kasinungalingan, pinanggalingan ng lahat ng kasinungalingan. Siya ang ama ng kasinungalingan. Nagturo din ang ama ng katotohanan. Basahin natin sa John 8 verse 6 o chapter 6 verse 45. It is written in the prophets, Israelite prophets, not Romans, because theologians are not prophets. They are just theologians. Catechism. Yun po ang turo ng Katoliko. Katekismo. Meron po tayo. At ang turo ng mga Muslim, katapos ng mga apostoles, yun po ang Quran. Meron din ho tayo. Ito ang mga libro na humuhubog sa mga puso, isip, ugali, pananalita ng mga tao. Ito po, Catechism of the Catholic Church, promulgated by Pope John Paul II. Officially written, promulgated from the Latin text. Mga Romano talaga. Ito ang aklat na. Meron ako. At meron din akong Quran. Ito ay galing sa Arabic text. Ito po ang Quran. Ano palang Diyos ang... Sino ba talaga ang totoong Diyos? Ito. It is written in the Israelite prophets. Israelites, hindi Romano, hindi Arabo. And they shall be all taught of God. Lahat ng mga tao tuturuan ng Diyos. Every man therefore that had heard of the Father and had learned of the Father cometh unto me. Sino magtawag sa atin papunta kay Hesus Kristo? Ang Ama pala sa buong mundo, sa iba't ibang wika. Nakasulat na yan sa Isaiah 34 verse 1, 16. Ang Ama ang tumatawag. Hindi si Kristo. Sa buong mundo. Unang tinatawag ng Ama ang mga apostol sa pamamagitan ni Kristo. Itanayo ang iglesia sa pamamagitan ng apostol at ni Kristo. May kamanggagawa sa pamamagitan ng Diyos. Nananahan sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ang nagtatayo. Kamanggagawa lang ang mga apostol, si Kristo. Ang nagtayo ang Diyos. Base sa Salmo 127 verse 1 to 2. So ang Diyos ang pala ang tagaturo. Hindi na kailangan itong idibate. We take it literally because it is to be understood literally. Legally speaking and biblically speaking. Philosophy is even prohibited. No philosophy can replace the truth, the words of God, literally speaking. Colossians 2:8. Sabi ng Diyos. Kung may duda kayo, tanong kayo sa sarili niyo mga abogado, mga law students at mga judges at chief justices sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pareho ang kanilang paniniwala na legal principle of interpretation na ipinatupad sa buong korte ng buong bansa, lalo na sa Pilipinas. At paano naman magturo ang Diyos? Nasa langit siya, napalibutan ng mga anghel, nakita at narinig ng mga anghel. Paano siya magturo dito sa ating mundo, sa planetang Earth? Makapagturo ba ang Diyos sa planetang Earth? Sa John 8 chapter 14 verse 26, babasahin natin. But the Comforter, which is the Holy Ghost or the Holy Spirit, Espiritu Santo, whom the Father will send, ang Ama pala, pinanggalingan, in my name, sa pangalan ni Hesus Kristo, hindi sa pangalan ni Maria,
Hindi pa sa pangalan ng mga anghel, sa pangalan ng mga santo, sa mga pangalan ng mga apostolos, mga propeta, hindi. Sa pangalan ng kanyang anak na si Hesus Kristo, ipadala ang Espiritu Santo. Hindi tayo magkaroon ng Espiritu Santo kung hindi tayo naniwala sa pangalan ni Hesus Kristo. Dakila rin ang pangalan ni Hesus Kristo na anak ng Diyos, tagalangit, na ngayon ay nakaupo na sa langit, sa kanan ng Ama. Hebreo chapter 1, verse 3. Babasahin natin. Ito ba yung legal? Hindi ako namin filosofiya. Ito po ang legal. Bawal kasi ang filosofiya sa batas. Hindi po batas ang filosofi. Hindi po yun ang dahilan maalaman natin ang kalooban ng Diyos. It does not study the will of God. In law, human law, it does not study the will of man. Who study the will of man? Legally speaking. Are the legal luminaries, not philosophers. Who study the will of God? Not a philosopher. It is even prohibited. Pinagbawal pa. Forbidden. 2:8 of Colossians. But the Comforter, which is the Holy Ghost. Di ba si Kristo ay nagtuturo din? Noong unang panahon. Hindi siya ang magturo ng lahat. Ang kanyang itinuturo ng Espiritu Santo. Kahit na siya ay nabuhay pa dito sa bansa, sa Israel. Kasama niya palagi ang Espiritu ng Diyos. At nagtuturo talaga ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Babasahin natin. Pagbasa mo ho yun sa 8:28 ng Huwad. Ituloy natin. Sabi ni Hesus Kristo sa 25, "These things I have spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost," ini-introduce ni Hesus Kristo ang Holy Ghost. Comforter, which is the Holy Ghost, "whom the Father will send," kanino? "In my name," sa mga apostol, ipadala sa mga apostol. Ang Espiritu, "He shall teach you all things," na spiritual teachings. Hindi non-spiritual, spiritual teachings. Mga isalita, pinangakuan, "and bring all things to all remembrance." Magpaalala sa mga lahat ng ituturo ni Kristo sa kanila, mga apostol. "Whatsoever I said unto you." Lahat ng kanyang sinasabi ni Hesus Kristo at iba pa. At marami pang ibang sasabihin maliban sa itinuturo ni Kristo sa kanyang laman. Nandito pa siya sa mundong ito. Marami itinuturo ang Espiritu Santo sa mga apostol. Ang Espiritu Santo ng Diyos sa mga apostol. Hindi tao ang Espiritu Santo. Hindi rin anghel. Makapangyarihan pa, mas dakila pa kay Hesus Kristo. 1 John 4 verse 4. Ang ipinakilala natin, ang Diyos, mga ngaral, puro Espiritu. Walang laman. Ang anghel na mga demonyo walang laman pala. Puro Espiritu, mga ngaral din. Mga demonyo, mga ngaral din. Puro lahat mga anghel, mga ngaral. Wala. So, ang maliwanag, ang mga espiritu na walang laman, mga ngaral. Ang Diyos ay nangangaral sa atin sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Nangangaral sa atin ang Diyos. Tulad ng pangangaral sa mga apostol, mga propeta, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nagsalita sa kanila. Hindi tao. Hindi tao ang mga nangangaral sa relihiyon. Ang Diyos. Diyos ang mga ngaral sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ipinanganak pa tayo sa Espiritu Santo ng Diyos.
Ipinanganak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Sa 3:5 of John, at nagturo pa sa atin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang Diyos ay nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. So dito mawala ang mga papel ng mga tao. Ang tao lang ay makikinig sa Diyos. Tagapakinig lang sa Diyos. Tagasunod lang sa Diyos ng kabanalan ng mga gawa at paniwala. Ang Diyos ang susundin, hindi tao. Hindi mga anghel, hindi mga demonyo. Hindi. Ang Diyos lang. Hindi tao ang magturo sa atin. Tulad na nagturo sa mga propeta at mga apostol, Diyos mismo magtuturo sa atin. Hindi tao, Ama mismo. Doon natin ang aklat ng Diyos, doon natin makikilala ang Diyos. Saan ang turo ng Diyos ngayon? Saan nakasulat ang turo ng Diyos? Sa aklat mismo ng Diyos. Hindi sa aklat ng tao. Ngayon, alam natin ang Diyos, ang aklat ng Diyos sinusulat ng mga propeta at mga apostol. Sinusulat ng mga propeta at mga apostol na mga Israelita. Yun ang palatandaan ng aklat ng Diyos. Na noong una, ginagamit ang Hebreo, Aramaic, at Greek. Ngayon may aklat na tulad ng Muslim, Quran, Arabic, Hadith, Arabic. Sa mga Katoliko, yun po, Latin. Yun po ang Catechismo officially promulgated by Pope John Paul in the Latin text. Ang Latin ay nandun po ng umpisa sa Roma. Doon magkaalaman kung sino ang totoong Diyos. Doon pa lang. Malinaw ngayon natin makikita kung sino ang totoong Diyos. Ang Diyos ba nagturo ng Quran? Ang Diyos ba nagturo ng Katekismo? Hindi po. Wala pong itinuturo ng ang Diyos na Quran at Katekismo. Walang mababasa sa legal at saka biblical. Walang literal and non-literal. Nasisulat ng mga apostol at mga propeta. Walang mababasa. Saan mababasa? Sa ibang aklat ng Diyos nila, ng mga Katoliko at mga Muslim. Mag-ingat kayo, kapatid. Kasi ang iniisip nyo, naging banal kayo. Pero hindi nyo alam, inihiwalay na kayo sa pagsunod sa Diyos na totoo. Na Diyos ng mga propeta at Diyos ng mga apostol. Ibang aklat na. Wala ang kalang sulat sa mga aklat na ito. Sa Katekismo at sa mga Hadith at saka sa Quran. Wala doon. Naging iba ka sa mga apostol, naging iba ka sa mga propeta. Na unang tinuturuan ng Diyos na totoo, mga Israelita. Hindi mga hintil. Ang hintil ay mga hindi Israelita. Ang aklat ng Diyos, yun po ang banal na aklat. Itong Katekismo, itong Quran, Hadith, at marami pang aklat na hindi aklat ng Diyos. Ito po'y aklat ng demonyo. Mga sinungaling. Itinuturo ng mga tao. Mga sinungaling. Binabasa ko na kanina. Dito kayo ngayon may katuruan dito sa Quran at saka sa Katekismo, iba ang turo. Sulpot ito ng dalawang religious organization na ito na umiiral ang aklat pagkatapos ng mga apostol. Mas unang na-compile ang aklat ng Diyos. 4th century ni Saint Jerome. Kaysa Quran, kaysa Katekismo. Hindi alam ng apostol, mga propeta ang kalang sinusulat. Unang-una, hindi sila nakaintindi, hindi sila Romano at hindi sila Arabo. Doon ang kalaliman ni Satanas sa pagkasinungalingan kung niluluko ang mga tao na invade na ang iyong espiritu. Imbis ipinanganak ka ng Diyos sa kanyang espiritu sa ito at tuturuan ka ng Diyos mismo sa kanyang aklat ngayon, nakikita natin ngayon, naturuan ka ng ibang aklat.
humiwalay ka sa Diyos. Isa lang ang aklat ng Diyos, sinasabi ko na kanina. Sa 34 verse 16 of Isaiah. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi marami. Ang Diyos mismo gumagamit ng aklat ng Diyos, hindi aklat ng tao. History, Wikipedia, Google na develop search engine, hindi po yun ang basehan sa turo ng Diyos. Hindi bang galing sa Wikipedia, hindi galing sa history. Tao lang po ang sumusulat doon. Iba ang aklat ng Diyos. Maraming siglo, isinusulat ng mga propeta at apostol at iniipon na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Kamanggagawa lang ang mga tao, katulad ni Saint Jerome ng Latin. At Philippine Bible Society sa Pilipinas at International Bible Society sa buong mundo. Ang Diyos ang nangunguna, pag-ipon. Yun po ang misteryo, sekreto ng Diyos. Ngayon ay nakumpile na at naipon na maraming aklat nagkalat na sa buong mundo. Yun po ang Catholic book, universal book na totoo. Hindi po catechism, the Catholic Church Catechism. Hindi po yun. 5 billion buyers kumpara sa Sancho 2 billion buyers. Ang Catechismo wala po. Ang Quran wala po. Hindi po kasali. Sa world market. Napakagulo ngayon sa mga karamihan na Pilipino, lalo na sa Pilipinas, ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Mga Muslim nangangaral ng Islam. Ang Katoliko nangangaral ng Katekismo. Mga Protestante nangangaral ng tungkol sa Sabat. Sa ikapo. Ano ba ito? Hindi legal ang ikapo ngayon. At marami pang doktrina, hindi matapos itong live na ito, isa-isahin natin lahat. Pero hindi po legal, hindi po biblical. Magtanong kayo sa abogado, nag-aaral ng legal, ng biblical. Pero walang mga abogadong Katoliko, kailangan may legal ang mga pastor nyo. Hindi na kailangan ang pastor ngayon. Hindi kailangan ang pastor. Kasi ang pastor, umiiral lang noong unang 1st century AD. Mga ngaral din ang pastor. Katulong sa mga propeta, katulong sa mga apostol noong unang panahon. Katulong sa ebanghelista. Tayo nga lang ngayon ay mga preacher. Preacher ang tawag. Tagapagbalita lang. God is the teacher. Ngayon. He is the one teaching us based on what is written, based on what we can read. We are just ordinary beings. We are just preachers. We echo what we can read. Tayo'y tagapagbalita lang. Base sa ating nababasa. Hindi tayo mga Israelita. Ang mga ngaral talaga, ang Diyos may aklat na, naipo na, kompleto na, kaya na-compile na nga lahat. Ang kahuli-hulihang mga ngaral na pinadala ng Diyos na nakasulat, mga apostol, mga Israelita. Sa 1 Corinthians 4 verse 6,9, sabi ni Apostol Pablo, na tinuturuan mismo directly ng Diyos, mga apostol, mga propeta. Marami ngayon. Kung habulin mo, marami. Ang basihan, may aklat talaga. Ikaw nagliliyon, aklat mo ay katekismo, naniwala ka sa katekismo, na sabi mo kailangan pa ng katekismo para makumpleto ang aklat ng Diyos, hindi po yun totoo. Sabi ng Diyos kumpleto, Diyos ang nagsasabi, turo ng Diyos kumpleto. Basahin mo lang at saliksikin ang kanyang aklat. Diyos na aklat, hindi taong aklat. Na palagi kong sinasabi sa inyo na magbasa sa Isaiah 34 verse 16. Ang magpaunawa ngayon sa atin, kasi hindi tayo propeta, hindi tayo apostol, ang Diyos mismo, hindi tao, hindi anghel. Babasahin natin, Isaiah 29:18, 24. Ang magpaunawa sa atin, hindi tao. Ngayon,
May aklat ang Diyos. Ang Diyos talaga ang mga ngaral. Siya ang magpaunawa sa atin. Babasahin natin. Kasi hindi na unawa ng mga Pilipino at mga tao sa buong mundo. Nag-aral pa ng seminaryo ang mga Katoliko. Ang Diyos ang magpaunawa sa aklat ng Diyos. Ganon kalalim ang Diyos. Siya lang ang magpaunawa sa Kanya. Walang nakaalam, walang nakikita sa Diyos. At wala pang propeta ngayon, at wala pang apostol. Sino ang magpaunawa? Ang Diyos mismo, katulad ng nagpaunawa sa mga apostol at mga propeta. Diyos mismo ang ating sangguniin. Doon tayo manalangin. Ito ang aklat na kailangan ng panalangin para matanggap natin ang karunungan ng Diyos. Manalangin tayo para matanggap natin ang karunungan ng Diyos na magbasa sa aklat ng Diyos. Ito basahin natin, ang aklat ng Diyos. Ang magpaunawa sa atin, ang Diyos mismo sa pamagitan ng kanyang aklat at sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Basahin natin, litra por litra. Lahat ng mga tagalupa, sabi ng Diyos, magbasa sa Kanya. In this planet Earth, dito sa mundong ito. Sabi ng Diyos, pag may aklat na, ang Diyos mismo ang magpaunawa. Ang Diyos mismo ang magpaunawa, katulad ng nangyari sa mga propeta at mga apostol na nagpaunawa sa kanila. Yun po ang magandang balita, good news, banal na balita, galing sa Ama. Ang Ama, ang Diyos, higit sa tao, higit sa mga anghel, higit sa mga tao, mas dakila ang magturo sa atin. Kasi dakila ang Diyos. Kailangan ang Diyos mismo magturo sa mga anak. Ipinanganak tayo ng Diyos para turuan ng Diyos. Kaya ang Diyos, ang Ama, magturo sa kanyang anak. Na binabasa ko na kanina. At sa Ephesians 6 verse 4, ang Ama magturo sa mga anak. Yun po ang utos ng Diyos. Hindi ang anak magturo sa Ama. Hindi kahit sino man. Ipinanganak tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Ang Ama magturo sa anak, ang gumagabay sa kanyang anak sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Babasahin natin kung paano maunawaan ang Biblia, ang aklat ng Diyos. Biblia ang tawag ng Katoliko at Protestante. Ito mahalaga. Ito, sa Isaiah 34 verse 1. Come you near me. Come near, lalapit ka sa Diyos. You nations, mga bayan. Lahat ng mga bayan, Pilipinas kasali. Come you near me. Hello. Sabi ng Diyos. Sige. To hear. Lang ako. Oo. Pakinggan ang Diyos. Nagbibis lang ako. Hearken you people. Anong hearken? Pakinggan at susundin ang Diyos. Sabi ng Diyos. Let all the earth, kung dito sa mundo, lahat na nasa mundo, makinig sa Kanya. And therein, sa earth, the word and all things, lahat that come forth from the earth. Saan ka ba nagaling? Sa Pluto ka ba? Alien ka ba? Sa planetang earth ka? Kung tao ka, magbasa ka. Sa DC size, basahin natin. So, all earth, mga tao sa all earth na marunong bumasa. Marami ka nang binabasa, hindi pa aklat ng Diyos, sabi ng Diyos. Sa DC size, the same chapter. Seek you out of the book of the Lord. Yun ang pakinggan natin sa Diyos. Kailangan mo pang hanapin ang aklat ng Diyos. Hanapin mo, basahin mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong bumuklat ng aklat ng Diyos. Suwail ka, sabi ng Diyos, at gusto mo maligtas ka, ano ka? Yun po'y batas ng Diyos, susundin mo. And read. Sa lahat ng mga earth, sa lahat ng planetang earth, sa buong mundo na marunong bumasa, no one of this shall fail. And none of it want hermit. Walang kasama, hindi nila lang kasama ng maraming aklat ng history book, Wikipedia, at Google. For my mouth, it had commanded, and His Spirit gathered them. Espiritu pa ng Diyos ang nag-gather. Nagturo ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Yun po ang nag-ipon. Bakit sa tao kayo naniwala? Ang Diyos sabi niya, saliksikin nyo aklat, huwag maghanap ng mga pastor ngayon. Walang tao, aklat lang saliksikin nyo. At basahin nyo. Basahin, word for word. Hindi kailangan magsalita, basahin. Sino ang mapaliwanag? Ituloy natin.
Inipon na pala. Ang Diyos pala nag-ipon. O sino ngayon ang papaliwanag? Ang Diyos ang nag-ipon. Ang Diyos din ang mapaliwanag. Aklat ng Diyos, hindi tao. Ang Diyos ang mapaliwanag sa aklat ng Diyos, hindi tao. Yun po ang kadakalaan ng Diyos. Yun po ang magandang balita. Ito, sa 29 ng Isaiah, verse 18,24. Ngayon, sino ang mapaliwanag sa mga tao sa planetang Earth, sa mundong ito? Basahin natin. Sa Isaiah 24, ito, binabasa ko na kanina. Ito, Isaiah 24, verse 29, verse 18 to 24. And in that day, the deaf kahit bingi makarinig. The words of God, hindi tao, words ng Panginoon ng Diyos na Ama. In the book of God, hindi book ng tao. And the eyes of the blind, mga bulag, shall see the obscurity, makakita ng kalabuan, at makakita ng sa kalabuan at sa kadiliman makakita ang mga mata ng mga bulag, pati bingi makarinig. Sa aklat, sa salita ng Diyos, aklat lang ang kailangan natin. Sa 24, babasahin natin 24. They that also erred in spirit, nagkamali, error. Espiritu ang pagkakamali, shall come to understanding. Sino mapaliwanag? Sa pamagitan ng aklat, yun pala mapaliwanag sa iyo ang aklat. Ang salita ng Diyos mapaliwanag sa iyo na mabasa sa aklat. Tayo ay hindi propeta, hindi apostol. Hindi natin maintindihan ang sinasabi ng mga propeta at ang mga apostol kung wala ang Diyos magpaliwanag sa atin. Ng aklat ngayon, na nag-ipon ng aklat, ang Diyos. They that also erred in the spirit, nagkamali ka sa espiritu. Isang pagkakamali sa espiritu, napakalupit na. Pag namatay ka, wala nang pagbabago. You cannot change your destiny. You are bound to hell. They that erred in spirit, nagkamali sa espiritu, shall come to the understanding. Ang Diyos ang mapaliwanag. And they that murmured shall learn his doctrine. Sa kanyang turo, sino magsasabi? Ang Diyos ang magsasabi. Siya ang mapaliwanag sa iyo. At pag may problema ka, ang Diyos ang iyong tatanungin, doon ka manalangin, Diyos ko. Hindi ko maintindihan ito. Basa lang, basa-basa lang. Hindi agad-agad. Magbasa ka. Kayong mga tagalupa sa buong planetang Earth. Magbasa kayo. Para hindi kayo maligaw ng mga tao, magbasa kayo ng aklat ng Diyos. Para hindi kayo maligaw ng tao. Ang magturo sa iyo, ang Diyos. Sabi ng Diyos. Magtanong ka sa Diyos, hindi sa tao. Ngayon, we have the biblical book. In this biblical generation, wala nang propeta, wala nang Israelita. Noon, maraming pastor, maraming evangelista, maraming propeta, maraming apostol. Kasi wala kasing aklat. Sila ang tinatanong noon, nagpapaliwanag. Pero ngayon, ang Diyos na mismo, hindi tayo propeta, hindi tayo apostol, magpaliwanag sa atin. Higit pa sa mga propeta, higit pa sa mga apostol ng mga tao, ang Diyos na hindi tao, ang Ama natin. Sa James 1, verse 5 to 7. If any man lack of God's wisdom, if any of you, mga tao, pati mga apostol, pati mga propeta, sabi ni Apostol Santiago o James sa English, if any man of you lack God's wisdom, ang karunungan ng Diyos, hindi karunungan ng tao, divine wisdom, godly wisdom, let him ask of God. Sa Diyos ka talaga humingi, hindi sa tao. That give it to all men liberally. Manalangin ka. Ang karunungan na mabasa natin sa aklat,
ay kailangan manalangin. Diyos ko, salamat sa yung sagot. Salamat. Hindi agad-agad sasagutin ka ng Diyos. Magbasa ka ng mabasa. Ang sagot ng Diyos ay yung mababasa. Wala sa mga ito yung nagkukulang, sabi ng Diyos. Ask, O God, not to humans, that give it to all men. Magbigay sa mga tao ang Diyos. Sa Diyos hanggang sa tao. Liberally, abundantly. Unupbraided that hindi ka papagalitan ng Diyos, humingi ka lang. Walang bayad, bigay nga lang eh. Give it, hindi sell it, hindi pinagbinta. And it shall given to him, bigay sa kanya, walang bayad, hindi po binibinta. Hindi sell it. But let him ask in faith. Paniwala lang, magtiwala ka lang sa Diyos na magturo sa iyo ng aklat niya. Saan ka man naroon? Cellphone lang yung dala-dala, may application ka, i-download mo lang libre. Yun po ang Diyos na tuturo sa atin, sa kanyang aklat, spiritually. Hindi kailangan ng tao. Ngayon, yun ang gusto ng Diyos mangyari. We have to understand the will of God. We must receive the Holy Spirit who will teach us, who will enlighten us from God. Ephesians versikulo 5, 17 hanggang 20. Chapter 5 of Ephesians, verse 16, verse 17 to 20. Mahalaga po yan, kapatid. Unawain natin ang kalooban ng Diyos. At hindi mo na unawaan ng Diyos maliban na i-reveal, inahayag sa iyo mismo ng Diyos, hindi ng tao. Ang Diyos ang maghayag sa iyo. Kung may kulang na sa iyong karunungan, sa Diyos ka humili. Manalangin ka, lumuhod ka. Yun po ang prinsipyo ng Diyos. Yun ang libro na kailangan mong panalangin. Mahalaga sa lahat, humiling ka sa Diyos. Kasi hindi galing sa iyo ang panalangin. Ang karunungan galing sa Diyos. Malalalim ang Diyos. Sino kang tao makaunawa sa Diyos kung hindi ka ipaunawa, hindi paunawa sa iyo ng Diyos. At ang Diyos pa ang maglagay sa iyo ng salita. Sa iyong puso, sa iyong isipan. Kung ano ang gusto ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Sa 2 Corinthians 3, verse 2 to 4. Aklat lang ng Diyos. Kailangan mo lang maniwala sa Diyos. Magtiwala ka lang. Kailangan mo lang magbigay ng tamang panahon, sapat na panahon. Magbasa ka sa aklat ng Diyos. Basahin mo lahat. Yung kumpleto na. From Genesis up to the book of Revelation. 2 weeks lang, mabasa mo na lahat kung gusto mo seryosohin. Kung wala kang trabaho, magbasa ka. Ang pagitan lang, pagtulog at pagpahinga. Walang barkada-barkada. Magbasa ka. Makinig ka muna sa Diyos. Hindi ka kailangan makinig sa mga tao. Mga pastor, mga pare, hindi mo kailangan yon. Pampagulo lang yun. Kukunan ka pa ng pera. At ililigaw ka pa. Marami pa siyang aklat, katekismo. Meron pa siyang nobina ni Maria. Mga sulat para mga santo nila. Napakaraming aklat. Mahal. Pati itong katekismo, mahal. 800 sa soft copy naman sa internet, sa application, 800 pa rin. Maliban sa aklat ng Diyos na tinatawag ng Katoliko at Protestante Biblia. Na sinusulat ng mga tao, mga propeta at mga apostol. Ang Diyos po ang nangangaral sa iglesia na itinatayo niya. Yun po ang mga anak ng Diyos, yun po ang iglesia. Tinatawag ng Diyos sa kanya, ipinanganak ng Diyos pamagitan ng kanyang Espiritu. Mga anak ng Diyos, yun po ang iglesia. Mga tao na may Espiritu Santo. Ipinanganak ng Diyos pamagitan ng Espiritu Santo na tumatawag sa kanyang Ama. Na kanya na Ama. Na Diyos. Basahin natin sa Ephesians 2:20. Dito, sa Ephesians 2, verse 18.
2:20. For through him we have both access by one Spirit unto the Father because of Jesus Christ. Through Jesus Christ, we can have access to the Father by one Spirit, the Holy Spirit of the Father, in whom we are born of the Father. Through the Holy Spirit who lives within us. 14 of John verse 17. Who guide us, who teach us against the wiles of the devils. The truth against the lies of the devil. With the Holy Spirit, through the name of Jesus Christ, we receive the Holy Spirit. He baptized us with the Holy Spirit from God. Matthew 3 verse 11. Ituloy natin. Now therefore, you are no longer more strangers and foreigners. You are not aliens. You are no longer aliens. You are the children of God. But fellow citizens with the saints and the household of God. Yun po ang household of God with the Holy Spirit. Tandaan nyo, may Espiritu Santo. Pananak tayo ng Espiritu Santo. Tinatahanan tayo ng Espiritu Santo. Yun po ang household of God. Ang lahat ng iglesia, anak ng Diyos, kasali si Kristo na ating Pangulo, itinaga ng Diyos, lahat yun may Espiritu Santo. Yun po ang household, binahaya ng Espiritu Santo, tinahanan, templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Tuloy natin. Sa 20, mahalaga. And are built upon the foundations of the apostles and the prophets. Yun pala ang pundasyon, mga propeta at mga apostol, sabi po ni Pablo sa Efeso. Jesus Christ Himself being the cornerstone. Ang nangulo pala sa kanila si Kristo Kristo. Mga apostoles, mga propeta, mga Israelita pareho. Yun po ang foundation natin. Si Kristo ang cornerstone. Ang foundation natin, mga apostol at mga propeta, ang aral nila ang foundation natin. Hindi church magisterium ng Katoliko, hindi katekismo, hindi Quran. Hindi si Muhammad na hindi Israelita, puro Israelita po ang apostol at mga propeta. Manggaling po sa Israel, ang pangangaral, mga lahi ni Israel, ni Jacob. Sabi ng Diyos, sinusulat ni Lucas, sinasabi ni Pedro, na apostol. Sa Gawa 10, versikulo 34 hanggang 35. Magmula sa Israel. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi magmula sa Roma, sa Italy at sa iba't ibang bansa, pati sa Saudi Arabia. Hindi galing sa Amerika. Hindi galing sa Europe, sa Germany, sa Inglaterra, at marami pang iba, lalo na sa Pilipinas, hindi manggaling, galing sa Israel. So, mga Israelita, mga propeta, at mga apostol ng mga propeta, nakasulat na, inipo na ang kalang aklat at ating binabasa sa iba't ibang wika. Salin, iba't ibang salin na intindihan natin. Based on Hebrew, Greek, and Aramaic. Yun lang. Wala nang iba ang pundasyon ng pundasyon natin, ng ating paniwala, ang pundasyon ng katotohanan, ng ating pananampalataya, paniniwala, at ating gawa. Religiously speaking, sa ating mga espiritu. Okay. Yun po mahalaga. Mga apostol, mga propeta,
ang ating pundasyon. Sila po ang sumusulat na ating binabasa ngayon. Sila ang sumusulat sa gabay ng Espiritu Santo ng Diyos. Yung aklat ni Muhammad na Quran, hindi sila nanawala na turo ng Espiritu Santo ito. Hindi sila nanawala. Ang paniwala na ang anghel nagturo na nilalang lang si Gabriel daw. Anghel nagturo, sinong dakila? Anghel ba o Espiritu Santo ng Ama? Mas dakila ang Espiritu Santo ng Ama. Sila anghel lang. Ang nagturo sa atin, ang Ama sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo, hindi sa pamagitan ng anghel. Ang Katoliko naman, tao. Ang aklat na ito, nag-ipon sila sa Vatican Council. This is Second Vatican Council. Nag-ipon. Yun po ang council. Mga obispo na mga church magisterium elected. Hindi lahat ng obispo bilong sa church magisterium. Ang pinaka-head, yun po ang Santo Papa sa Roma. Si Pope John Paul II na gumagawa nito. Sila. Second edition. From official Latin text pa. Hindi Greek, hindi Aramaic, hindi Hebrew. Itong Quran, Arabic. Arabic ito. Hindi Aramaic, hindi Hebrew, hindi Greek. Gusto ko lang ipapansin sa inyo, ang gusto ng Diyos, ang kanyang tinuturuan mga propeta at mga apostol, yun po ang turo ng Diyos, hindi turo ng tao. Ang mismo nagturo sa kanila, ang Diyos mismo, hindi tao. Hindi anghel. Ating babasahin. Ito ba sinasabi natin? Sa same na chapter pa rin, same book of Ephesians 2, verse 21 to 22. Itutuloy lang natin. In whom the building fitly framed together, matibay, as unto the holy temple. Yun po mga tao. Pinasahanan ng Ama. Nasa langit sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Nanahan ang Ama sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Extended ang kanyang Espiritu nakarating dito sa atin na handang tumatanggap sa kanyang Espiritu Santo. In whom you are builded together the habitation of God. Tahanan tayo ng Diyos. Tayo talaga tinatahanan ng Diyos. Pinanganak tayo ng Diyos. Tinatahanan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo na magtuturo. Sino ang magturong tao sa atin? Kung may Espiritu masigit pa sa tao, magturo sa karunungan ng Diyos, nakaalam sa kalaliman ng Diyos. Ang Espiritu Santo, mga anak ng Diyos tayo. Kaya, ibig sabihin, we are born of God through the Holy Spirit. We are living beings in whom the Spirit of God, ang Espiritu ng Ama, nanahan sa atin. Ang foundation na kanilang pinatuturuan ng Espiritu, mga apostol, mga propeta, na hindi nagturo ng katekismo at Quran. Nandito sa Pilipinas ngayon, humuhubog sa atin. Hindi ito ang aklat na naglaman ng salita na huhubog sa atin. Ang aklat na naglaman ng salita na huhubog sa atin ay salita ng Diyos, nababasa sa aklat ng Diyos. Aklat ng Diyos, hindi aklat ng tao. Matthew, o Isaiah 34 verse 16 ulit. So, aklat lang. Ang ngayon ay mga protestante, may aklat din na Ama ang gustong basihan na, pero may mali-mali lang interpretation ng mga pastor. Hindi kailangan ng pastor. Walang pastor ngayon. Kailangan ang Diyos magtuturo sa atin, may aklat na. Huwag kayong mangarap, huwag kayong aasa. Pipirahan lang kayo dyan. Magbasa lang kayo. Ang Diyos ang mismo magtuturo sa iyo. Hindi kailangan ng pastor ngayon. Yun po ang dakilang balita sa atin ngayon. May aklat na. Kapag kita ng aklat, matututo tayo sa Diyos mismo. Ang Diyos magpaunawa sa atin. Wala sama-sama kahit anong basa-basa ang makaunawa. Sabi ng Diyos. 12:10 of the book of Daniel. At 2 Timothy chapter 3 verse 7, 14 to 17. Sabi ng Diyos. Kaya nakagulo ngayon. Kasi walang tiwala kasi sa Diyos. Nagtitiwala sa tao pa. Sa mga anghel pa. Nagturo ng mga demonyo. Anghel po ang mga demonyo.
unang-una nangulo si Satanas. May anak po si Satanas, ang anak ng mga kasinungalingan ni Satanas, laban sa Diyos. Mahal nila ang kasinungalingan kaysa mahal nila ang katotohanan ng Diyos. Papunta sila sa dagat-dagatang apoy. Sa labas sila ng iglesia, sa labas sila ng kaharian ng Diyos. Ang Diyos naghahari sa atin sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo ng Ama. At ipinanganak pa tayo ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ngayong mga tao, pinagharian ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nanahan sa atin. Kailangan natin ang Espiritu Santo para magpaliwanag sa atin sa kalaliman ng Diyos ng sinusulat ng mga propeta at mga apostol. Time check, 55 minutes and 55 minutes na pala. Ito ang pinakahuling talatang babasahin ko sa inyo kasi marami kasi. Isang oras lang muna tayo mga. Sa unang Korinto, versikulo 2. Basahin natin. But God hath revealed unto us by His Spirit. Sino pala maghayag sa atin ng karunungan? Ang Espiritu Santo, katulad ng mga apostol at mga propeta. Noong una pang panahon at hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng mundo, at hanggang sa walang hanggan, kasama natin ang Espiritu ng Diyos bilang anak ng Diyos. Ipinanganak tayo ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. Pinakilala ko lang na may Espiritu Santo na mga ngaral laban sa mga espiritu ng mga demonyo. Mas dakila pa ka sa kanila. Na hindi makita ng mga demonyo. Noong unang panahon, nakita nila ang Diyos Ama mismo, narinig nila. Pero itong Espiritu Santo ng Diyos, walang nakakita ng mga anghel at mga demonyo, masabang anghel. At hindi rin nanahan sa mga anghel at mga demonyo, masamang anghel. Sa mga tao lang na ipinanganak ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. Babasa na tayo. Sa verse 10. But God revealed unto us ang kalaliman ng Diyos. Inahayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang Espiritu. For the Spirit searches all things, sa mga tao, sa mga demonyo, sa mga anghel, sa lahat ng beings, lalo na sa being ng Ama, na mahirap unawain. The Spirit, o the Holy Spirit, for the Spirit searches all things, sabi ng Diyos kay Pablo. Yeah, the deep things of God, kahit kalaliman ng Diyos, alam ng Espiritu. Kasi Espiritu siya ng Diyos mismo. Nakaalam ng kalaliman na hindi nakita ng anghel, na hindi nakita, narinig at pati ng mga tao at nanahan sa ating mga tao na mga pinanganak ng Diyos sa kanyang Espiritu. For what man know it? Anong alam ng tao? The things of man save the spirit of man. So ang tao pala nakaalam sa kanyang sarili, sa kanyang laman, sa kanyang physical, maliban lang sa kanyang espiritu mismo. Ang tao. At alam din ng espiritu ng Diyos ang tao. Even so, the things of God naman na hindi tao, know it no man. Walang taong nakaalam sa espiritu ng Diyos. Sa kalaliman na karunungan ng espiritu ng Diyos. But the Spirit of God. Ang espiritu pala nakaalam sa kalaliman ng Diyos. At hindi pala tao. Bakit ngayon pinag-aralan ng mga seminaryo na ngayon? Ever learning without arriving to the knowledge of truth. 2 Timothy 3, chapter 3, verse 7. Walang kwenta yon. Pinag-aralan sa mundong ito sa Roma. Hindi. Galing sa langit ang pinag-aralan. Galing sa Diyos. Ang nakalam ang Espiritu Santo. Yun ang malaga. Hindi anghel. Hindi si Gabriel. Anghel lang. Hindi yun. Invento lang yun. Si Gabriel ay tagapagbalita lang na manak si Maria ng lalaki na
anak ng kaitaas, anak ng Diyos. Na may espiritu, anak ng Diyos. Sa Lucas 1:32, hindi siya nagturo ng doktrina. Sa lahat-lahat ng mga tao, hindi. Ang Diyos ang magtuturo sa pagitan ng Espiritu Santo at may aklat pa. Hindi po anghel nagturo ng kung ano ang ating sundin na kalooban ng Diyos. Hindi yun. Ang Diyos mismo, siya ang masunod. Siya ang dapat paliwalaan at sundin. Ang kanyang salita ang susunod. Hindi salita ng anghel. Pati mga anghel, susunod sa Diyos pag hindi hahatulan natin. Ng mga anak ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo na nahan sa atin. Ituloy natin. The deep things of God with the Holy Spirit. Ang kalaliman ng Diyos, mababaw ba ang sinusulat ng mga propeta at mga apostol? Malalalim ho. Naging mababaw lang kung may Espiritu Santo magpaliwanag sa iyo. For no one knoweth the things, even the things of God knoweth no man. Sabi ng Diyos, walang makalam sa Diyos kung walang na mga tao lang. Ang nakalam sa kalaliman ng Diyos, hindi tao, ang Espiritu ng Diyos, but the Spirit of God. Sa 12, now we have received not the spirit of this world, hindi pala tao, hindi galing sa mundong Espiritu na natanggap natin, mga Kristiyano, pati mga apostol, sinusulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. But the Spirit which is of God, natanggap natin. That we may, hindi pala si Maria, tao. Hindi pala mga santo ito. Espiritu mas dakila pa sa tao. Spirit of God, hindi tao. That we might receive the things that are freely given to us. Walang bayad. Para matanggap mo ang Espiritu Santo, hingi ka lang. Hindi kailangan bautismuhan ka sa Katoliko kung may bayad ang bautismo nila. Para matanggap mo ang Espiritu Santo. Humingi ka lang sa Diyos at bibigyan ka sa Diyos kung matiwala ka sa Diyos. At kung naniwala ka sa salita na nakasulat sa aklat. Humingi ka lang, sabi ng Diyos. Sa Lucas 11, verse 13. Basahin nyo. Now we have received not the spirit of this world. Hindi pala galing sa tao, ng mga espiritu. Hindi pala espiritu mga tao. Espiritu ng Diyos na masigit pa sa mga anghel sa langit at dito sa lupa. That we might know that things, malaman natin ang mga bagay-bagay na binigay sa atin na libre, ang magpaliwanag ang Espiritu Santo ng Diyos. Yun ang magpaliwanag sa iyo. Hindi tao lang. Masigit pa sa tao. Hindi anghel. With things which also we speak, aming sinasabi mga apostol, Pilar, not in these words, not in the words of man's of wisdom, not in the words of man's wisdom, hindi tao. That teaches, hindi tao. But which the Holy Ghost teaches, nagturo pala ang Espiritu Santo. Hindi tao ang Espiritu Santo, walang laman. Kapareho ng Diyos na Ama. Espiritu purely. John 4 verse 22 onwards, patuloy, hanggang patuloy. Hindi pala ang tao magturo sa mga apostol at mga propeta. Ang Espiritu pala ng Diyos, at bakit yun may tao na? Anong kahibangan yun? Anong kaangalan yun? May Espiritu ka, pinanganak ka ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo at tuturuan ka ng mga tao. Hindi man lang ipinanganak ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo, lalo ang mga Muslim, lalo ang Katoliko. Kasi sa kanila, may bayad. May katikismo sila. Ang Diyos, isa lang ang akalat. Sabi ng Diyos, walang kulang, walang labis. Hindi na ngailangan ng kasama. Basahin nyo, saliksikin nyo ang aklat ng Diyos. Hindi aklat ng mga tao. Marami. May bayad pa. Libre ang aklat ng Diyos. Kaya mong i-download sa inyong cellphone. Sa applications. Sa Apple at saka non-Apple na mga cellphones. Yung mga Katoliko, mga Muslim, malaking problema. Mag-umpisa pa silang magbasa. Sa tulong ng Diyos, magbasa kayo. Magbago kayo, magsisi kayo sa iyong kasalanan laban sa Diyos. Makinig kayong may aklat ang Diyos. Sinusulat ang propeta na tinuturuan ng Diyos mismo na si Isaiah, na Israelita.
At nakita ko ngayon, may aklat na nakatranslate, nakasalin sa iba't ibang wika. More than 5 billion buyers around the world out of the 7 billion total populations around the world. Itong aklat na sinusulat ng mga propeta at Israelita ng mga apostol, ang babasahin nyo, sabi ng Diyos, na inipon na niya akalang masulat into one book, isang aklat lang. Hindi dalawa. Do not complicate your life. Make your life simple as God made it. Especially for all of us, being the children of God. Ituloy natin. But the natural man, mga tao, receive not the things of the Spirit of God. Sinong hindi nakatanggap sa Espiritu ng Diyos? Yung mga Katoliko, mga tao, mga church magisterium na akalang panipaniwalaan. Mahayag, clear, hayag na sinasabi, hindi tao ang magturo sa atin. Ang Diyos mismo sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Hindi tao. Mahirap pang unawain, literal, legal na literal, at saka biblical ang pagpapaliwanag dito. Hindi philosophical na, pamali-mali pa, pangaligot, pangbabaluktot pa. Yun ang legal sa lahat ng mga korte na interpretation, na pagpaliwanag. Hindi yung isip mo lang, ang i-insert mo, papalitan mo ang nakasulat. Ano ka? Ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba propeta? Ikaw ba apostol? Makinig ka sa mga apostol sa kanilang sinusulat. Maliwanag naman eh. Pinapaliwanag naman ng Pablo eh. Mahirap ba? Mahirap lang kasi ang utak mo hindi spiritual. Makalaman ka rin, carnal. Patuloy natin pababasa para maunawaan yun. But the natural man, sa 14, receive not the things of the Spirit. Talagang wala. But they are foolishness unto him. Kabaliwan sa lakala ang Espiritu Santo. Kasi hindi na nakita. Ang gusto na nakita ng mga tao lang, ng mga philosopher, mga theologians, gusto na nakita mga ngaral. Ang mga ngaral natin hindi nakita, pati ang Diyos mismo, pati Espiritu Santo ng Diyos, hindi natin makita. Kabaliwan yun, sabi nila. Neither can know them. Hindi makaalam sa Diyos na Ama at sa Espiritu. Kaya them plural. Because they are spiritually discerned. So, bakit? Kasi maintindihan mo ang Diyos, spiritual ka talaga mag-isip. Makilala mo sa spiritual. Makita ba ang Espiritu? Hindi. Spiritual sila eh. Balang araw makita ang Ama. Pero ang Espiritu ng Ama hindi makikita. Yun po ang wisdom of God. Yun po ang mystery of God. How great is God the Father. They are to be spiritually discerned. They must be understood spiritually. According to the words of God written by Paul, the Apostle, from Israel. Ituloy natin. 15. But he that is spiritual with the Holy Spirit judgeth all things. Lahat ng mga bagay sila ang humukom. Kung may Espiritu ka ng Diyos, ikaw ang humukom sa lahat ng mga bagay. Kung tama ba at mali. Tuloy natin. Judgeth all things. You himself is judge of no man. Who can judge with the Holy Spirit who lives in you? The Holy Spirit of God. Who can judge? You will be judged by no man. Kahit pastor, kahit pare, at sino pa. Kung may Espiritu Santo ka, kailangan mo ang Espiritu Santo para humukom ka sa lahat ng mga bagay. Ipaunawa sa iyo ng Espiritu Santo. Hindi po iyon posible sa Diyos. Imposible sa Diyos. Hindi po. Everything is possible with God. With the Spirit of God especially. Sa Mateo 19 verse 26, walang imposible pag Diyos na. Imposible sa tao, imposible sa angel, pero walang imposible sa Diyos. Sabi ng Diyos. Ano na pag sinasabi ng Diyos na kumpleto ang kanyang aklat?
Lahat kumpleto na galing sa Diyos. Sino magpaunawa ng tao? Sino ang kukumpleto sa Diyos na salita? Tao. Kailangan mo lang ang Espiritu ng Diyos. Galing po sa Espiritu ng Diyos na turo ang natanggap ng mga apostol, mga propeta. Sa 16, hukom pala, hatol pala, for who hath known the mind of the Lord. Sino nakaalam sa utak ng Diyos? That He may instruct them. Sino magturo sa Diyos? Tao? May Espiritu Santo na? Sino magturo sa Espiritu Santo ng Diyos? Sino magturo sa Diyos? But we have the mind of Christ. Bilang mga anak ng Diyos, we have the mind of Christ in judgment, sa paghuhatol, paghukom. Sa mga anak, binigay ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo, kasali si Hesus Kristo. Para hukom tayo mga anak. Si Kristo ay anak, we have the mind of Christ. Mga anak tayo ng Diyos. Hahatol tayo. Ang hatol natin ngayon, kung ano nangyari ngayon, kung ano ang tama at mali. Pagbalik ni Kristo, yun po ang final judgment. Kung sinong sumusunod, kung sinong hindi. Si Kristo ang maghatol kung sino ang makapunta sa Diyos at sino mapunta sa impyerno. Balang araw. Tayo ngayon at tagahatol na babasa litra po litra. We have to interpret it according to the text. Textually, literally. Hindi non-literal. Yun po sa batas ng Pilipinas at sa buong mundo. Sa mga lahat ng mga korte. Yung mga church magister, yun para sa mga husgado, pero hindi sila husgado. Wala silang Espiritu Santo. Ang kalang nagtuturo sila, gabay sa gumawa ng aklat ng katekismo, yun po ang church magisterium. Lahat ng libatis na nakabangayan ko na, yun po ang sagot. Nabubuta lang na, tao pala ang gumagabay sa inyo. Sabi ng Katoliko, sa 1 Timothy 3 verse 15, ang foundation of the pillar of the truth is the church. Totoo yun. Sino ho ang nagturo sa church? Yun po Espiritu Santo. Hindi po church magisterium ng Katoliko. Hindi po sila ang kahulugan na tinutukoy doon. Na umira lang ng mga Romano galing sa Roma. Mga Israelita po yun. Unang-una sa lahat. Pinangunahan ng mga apostol. The pillar of the truth. May mga propeta, mga Kristiyano din noong unang panahon. Sa mga apostol. At bago pa dumating ang mga apostol. Ang pillar, ang foundation of truth, mga apostol. Apostol Pablo ang nagturo kay Timoteo. Na tinuturuan ng hindi tao, ng Diyos mismo sa pagitan ng Espiritu. Yon ang malalalim, pero ngayon ay niliwanag na ng Diyos sa pagitan ng Espiritu. Pag humatol tayo, subukan yung humatol na maliak. Kahit anong debate, harapin po kayo. Bawal magpilosopi. Kailangan mo lang ano ng sitas. Mababasihan ka. Ipaliwanag mo logically, convincingly, at satisfactorily. Hindi awkward ang paliwanag mo na labas sa binabasa na, mababasa. Huwag kang mag-ibento, huwag kang mag-ibento. Yun ang papasama sa mga tao. Ang imbento ng mga tao, kalaban ng Diyos, ng mga doktrina. 7:29 of the book of Ecclesiastes, sinusulat ni Solomon. Katha ng mga tao. Ang Diyos, ang turo ng Diyos hindi katha. Katotohanan. Sumuhatol pala. Humatol sa mga tao at hindi kailangan humatulan ng mga tao kahit anghel, hindi hahatol sa atin. Tayo pa ang hatol sa mga anghel. Hukom kung sinusunod nyo ba o hindi, lalo na mga demonyo. Hinatulan na. Ito sa 1 Corinthians 6 verse 2 hanggang patuloy. Do you not know that the saints shall judge the world? Mga santo. May Espiritu Santo at pinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Shall judge the world. Wala pang Biblia nung unang panahon. Wala pang kumpleto. Naipon na kasi sumusulat pa ang mga apostol. Buhay pa ang mga apostol. And if the world shall judge by you, tayo mga pinanganak ng Diyos, na sinusulat sa mga Corinthians, you are unworthy to judge all this matter.
ito lang bagay na ito, kung ang mga tao, if the word shall judge you, you are unworthy to judge that small matter. Know you not that we shall also judge angels, mga anghel, hahatulan natin, mabait at masama kung lalabag sa Diyos, at tayo rin ay hahatulan kung lalabag tayo at hindi. Magpailalim tayo lahat sa Diyos, anghel at mga tao. Sabi ng Diyos. Tuloy natin. How much more in this life, mga anghel, lalo na sa buhay na ito, dito lang sa mundong ito, hindi ba alam ang tama at mali? Hindi ba kayo marunong humukom? Pati anghel tayo humukom base sa aklat ng Diyos. Base sa salita ngayon, may aklat na tayo na palubang ng salita ng Diyos, base sa salita ng Diyos. Kung anong tama at mali, ang Diyos ang magsasabi. Malalaman natin kung mabasa natin sa mga propeta at mga apostol. They are the foundation of truth. Jesus Christ is the cornerstone. Propeta at mga apostol, hindi anghel. Tulad ni Gabriel, Quran. Hindi mga nag-aral ng theology sa Roma. Hindi mga pare, hindi mga obispo. Naglalaki ang simbahan nito, walang kwenta yan sa mata ng Diyos. Mga aral yan, hindi wala silang karapatan. Ang magturo sa atin ang Diyos, hindi mga tao ngayon. May aklat na tayo. Pinasabi pa lang, matalino na ang mga church magisterium, sabi ng mga Katolikong pare. Kaya ngayon, napipilitan ka magsimba sa Katoliko. Masama po yun. Masama sa mata ng Diyos. Iniwalay ka sa Diyos. Akala mo, ang Diyos ang iyong sinusunod. Doon ka nadaya. Hindi Diyos ang sinusunod mo, yung mga demonyo. Si Satanas ang nagsusunod, ang sinusunod mo. Yun po yung doktrina na sa katekismo na sacrament of Sacramento. Sacrament of Eucharist. Nagpila-pila, pero nung unang panahon, base sa Last Supper ang Eucharist, nung unang panahon, talagang totoong tinapay, kinakain. Sabay-sabay, hindi nagpipila. Sabay silang kumakain. Yun po ang turo ng Diyos ng unang panahon. At hanggang ngayon, kinakalaban ng Katoliko. Kaya mga pastor ngayon, mga pare, wala na. Ipinanganak tayo ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo, siya ang magtuturo at hindi tao. Hukuman natin sila din, tulad ng mga anghel. Wala kayong kwenta sa mata ng Diyos. Pastor, patusuran kayong peke. Puro pera lang hinahabol nyo. At walang pastor ngayon. Kami mga anak ng Diyos, naniwala sa Diyos na magpaliwanag sa amin sa pagkita ng kanyang Espiritu. Mas dakila kaysa inyo. Hukuman namin kayo mga pare, mga Katoliko. Wala kayong kwenta. Mayroon kayong ibang aklat. Sa mga Protestante, mga pastor, ginagamit nyo mga founder nyo. Wala ho yun. Tao. Kanya-kanya aklat. Nasisunod yung ngayon. Mali pa legally, akala pag-interpret. Kulang ang oras para i-discuss ko in detail. 1:18 na. 1 hour and 18 minutes. Paalam na tayo. Salamat sa Diyos. Salamat, Ama, sa iyong pagtuturo sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng iyong aklat. Salamat, Ama. Sa pangalan ng Espiritu, sa pangalan ng Jesucristo, sa iyo, Ama, ang kapurihan sa kataas-taas. Salamat, Ama. Sa iyo, ang kapurihan, ang kadakilaan at kapangyarihan at iyong kaharian sa Espiritu Santo na kahari sa amin. Salamat, Ama. Ang iyong salita ay aming gabay. Napapatibay sa amin. Masigit pa sa bato ang iyong salita. Itinatay mo kami sa iyong salita. Salamat, Ama. Matibay pa ka sa bato. Sa 7 ng Matthew, verse 21 hanggang patuloy. Salamat, Ama. Walang hanggang pasalamat. To God be the glory. Yan, ano? To God be the glory na. To God be the glory. Lakasan mo. To God be the glory. Si Papa mo, great si Daddy mo, God. Daddy mo, si God. Daddy God. Saan si God? Heaven. Sa heaven. Great, takila siya, no? Great si Father. Salamat po, kapatid. See you in the next video.
Sino na muna? Ang inatake na ang aklat ng mga demonyo. Marami sila. Versus aklat ng Diyos. Aklat ng mga tao, aklat ng demonyo. Ang kasinungalingan nang galing kay Satanas. Mga demonyo. Nagturo sa mga tao. Ang Diyos ay nagturo sa mga tao sa kanyang aklat din mismo. Nasusulat ng propeta at mga apostoles. Dakila ang Diyos. May aklat na. Yun ang signal na ang Diyos ay gusto niya maikangkir ang buong mundo. Mga tao hanggang maaari. Pero may iba, gusto pinipili nila ang kadiliman ni Satanas. Ayaw sa aklat ng Diyos. I pray you'll be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Pray we'll find your light. I pray we'll find your light and hold it in our heart. and hold it in our heart. Stars go out each night. When the stars go out each night, Remind us where you are. Let this be our prayer. let this be our prayer. When shadows fill our day. When shadows fill our day, Lead us to a place. guide us with your grace, To a place where we'll be safe. a world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we are all God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. We ask that life be kind. Watch us from above. And watch us from above. We hope each soul will find. We hope each soul will find another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child who needs to find the place. guide us with your grace. Give us faith so we